Bianca, ano? Kaya pa? Natatawang sabi ng kaibigan niya. Malakas siyang tumawa at nakipagsayaw sa lalaking nasa likod niya na hindi niya naman kilala. Oo, okay pa. Maya-maya bumulong kay Bianca ang binata. Tara, hanap tayo ng ibang lugar. Umiling naman si Bianca. Sige na. Pag-umumbinsi pa nito. Nakulitan na siya kaya bahagya niya itong itinulak. Lumapit na siya sa kanyang mga kaibigan. Gusto niya lang namang sumayaw at medyo tipsy na pero may wisyo pa naman si Bianca. Hindi siya naroon para sumama sa isang lalaki at may mangyari. Nandoon lang siya para tanggalin ng stress pagkatapos ng buong week na puro mabibigat na exam sa school. Wala na, iniwan na ni Bianca yung guy. Sayang, ang cute pa naman. Sabi ng kanyang kaibigan. Napailing naman siya pagkatapos muling uminom ng alak. Wala akong pakialam. Hindi naman ako nagpunta dito para sa lalaki. Saka kahit ganito naman ako, gusto ko pa rin ng matinong lalaki, no? Gusto ko ng maayos na boyfriend na kaya kong iharap sa parents ko. Humalakak ang kaibigan ni Bianca. Siyempre, magpapakitang gilas ka. Kasi nga, ang ate Beatrice mo ang laging bida at magaling. Napairap naman si Bianca. Yun naman kasi ang totoo. Kahit anong gawin niyang tama, palaging natatakpan ng mga mas magagandang achievement ng ate niya na nasa abroad. Nagtatawanan sila ng mga kaibigan niya. Itinaas ni Bianca ang kanyang baso para sa isa pang tagay. Nag-vibrate ang cellphone niya sa maliit niyang bag. Hindi niya yun pinansin sa una, pero nang paulit-ulit yun na nag-vibrate, kinuha na rin niya. Patay, may message ang ate ko. Bulalas ni Bianca. Wait lang ah. Tumawa naman ang mga kaibigan niya. Muntik nang maitapon ni Bianca ang cellphone niya nang tumawag si Beatrice. Shucks, tumatawag na. Hindi niya pwedeng malamang nandito ako. Medyo takot pa naman siya kay Beatrice. Kung mahinahon palagi ang mama nila, hindi si Beatrice. Mahigpit itong klase ng ate. Parang pangalawang nanay ang nakatatanda niyang kapatid kahit nasa kabilang panig ng mundo. Mukha ka nang natatay dyan, Bianca. Hindi yung titigil sa kakatawag hanggat hindi mo sinasagot. Saad ng kanyang kaibigan. Kung ako sa'yo, lumabas ka na muna o maghanap ka muna ng tahimik na paligid, saka mo siya sagutin. Mabilis ang pintig ng puso ni Bianca. Umalis na muna siya sa dance floor. Umalis siya mula sa dance floor, bahagya pang natapilok sa suot niyang takong. Guys, babalik ako ah, wait lang. Sabi niya pa bago umalis. Nakahanap siya ng isang hallway malapit sa mga CR, medyo madilim at tahimik. Sumandal siya sa pader at malalim ang buntong hininga, saka sinagot si Beatrice. Agad na kumonekta ang tawag. Bianca! Singhal ni Beatrice. Nasaan ka ba? Hindi ako nakapag-chat kanina. Nauutal na sagot ni Bianca. Pilit pinapakalma ang boses. May group project kami. Kasama ko yung mga kaklase ko. Baka dito na ako matulog. Talaga lang ah? Mariing sabi ni Beatrice. Buksan mo nga ang camera mo nang makita kita. Naghanap agad si Bianca ng palusot. Nasira ang cellphone ko, ate Beatrice. Nahimigan niyang pagtataka sa boses nito. Ha? Kailan pa nasira yan? Matagal na ate. Hindi ko pa napapatingnan. Napapikit si Bianca sa mga kasinungalingan niya. Hindi ka umuwi. Tapos hindi mo man lang sinabi. Masama ang pakiramdam ni mama. Kailangan ni papa nang magbibigay ng gamot. Kung hindi pa tumawag sa akin si mama, hindi ko pa malalaman. Hindi mo raw siya sinasagot. Sermon sa kanya ni Beatrice. Napayuko si Bianca habang mahigpit na hawak ang cellphone. Sorry, akala ko simpleng ubo lang kaya hindi ako nag-alala. Hindi mo alam? Tumaas na ang tono ni Beatrice. Kung nandyan lang ako na sanang mag-aalaga sa kanila. Pero hindi pwede. Nandito ako, nagtatrabaho araw-gabi para sa tuition fee mo dyan sa mamahalin mong school. Para sa gamot ni Papa, para mabuhay itong pamilya natin. Gumagawa ako ng pabor sa'yo, Bianca. Kaya sana gawan mo rin ako ng pabor. Hindi kita pinayagang mag-boarding house. Pinayagan kitang mag-aral sa mamahaling school na yan dahil malapit sa bahay. At para mabantayan mo sina mama at papa kahit nag-aaral ka. Napairap si Bianca. Sabi ko na ngang sorry. Uuwi na ako. Sandali na lang. Sumagot naman si Beatrice. Dapat lang. Dahil wala nang ibang aasahan sa bahay kundi ikaw. Ayoko nang makarinig ulit ng nahilo si mama buong araw at walang kasama. Wala ako dyan, Bianca.
Ikaw ang nandyan, kaya maging responsable ka naman. Pagkatapos ng tawag, naiwan si Bianca na nakasandal sa malamig na pader. Nanatili ang guilt pero hindi nagtagal. Kung makapagsalita si ate, kala mo kung sinong magaling? Naiinis niyang sambit. May inggit at sama ng loob sa dibdib si Bianca. Si Beatrice naman kasi palagi ang perpektong anak at laging pinupuri ng mga magulang at kamag-anak nila. Kapag may bisita sa bahay, palaging si Beatrice ang pinag-uusapan at binibida ng mga magulang nila kahit nasa abroad na ito. Laging may pakinabang at laging tama ang mga ginagawa. Kahit milya-milyang layo, siya pa rin ang sinusunod. Naiinis na sabi ni Bianca habang bumabalik sa loob ng club para magpaalam sa mga kaibigan. Nakakainis talaga? Ano? Oh, kumusta ang pag-uusap niyo ng ate mo? Aalis ka na? Tanong ng isa sa kanyang kaibigan. Tumango naman siya. Oo, kailangan na eh. Bawin na lang ako next time. Sige, ingat ka. Saad nito sa kanya. Nagbook na lang siya ng sasakyan pa uwi. Habang nasa biyahe, tiningnan niya ang itsura sa dala niyang salamin. May glitters pa sa pisngi niya at bahagyang may smudge ng mascara. Dahan-dahan niya yung pinunasan. Nagbura na rin siya ng makeup. Sinuot niya rin ang kanyang jacket para hindi malaman ng mga magulang na revealing ang kanyang suot. Nakapants naman siya kaya ayos lang. Nang makauwi, pinilit niyang maging normal. Tipsy na kasi si Bianca at ayaw niyang mahalata ng mga magulang niya. Uminom na naman siya ng maraming tubig pero hindi pa rin yun sapat. Sumasakit ng mga paa niya dahil sa takong kanina at bahagyang sumasakit ang ulo habang unti-unting nawawala ang epekto ng alak. Napahinto siya sa gate. Nakatitig sa tahimik na bahay. Madilim na ang karamihan ng ilaw maliban sa sala. Shucks, gising pa. Mahina niyang usal. Pumasok si Bianca at bahagyang umingit ang pinto. Bianca, pagod na tinig ng kanyang ina na balot ng kumot at inuubo. Nakaupo sa sofa ang kanyang ama sa tabi nito, may basong tubig sa mesa at hindi pa nabubuksan ang kahon ng gamot. Mukhang ang kanyang ama na ang magpapainom dahil sa tagal niyang dumating. Bakas ang pagkadismaya sa mukha ng mga ito. Saan ka ba galing, Bianca? Anong oras na? Ni hindi ka man lang nagpapaalam. Sabi ng kanyang ina at pinilit tumayo mula sa higaan. Huwag mong sabihing group project na naman. Huwag mo kaming gawing utu-uto. Kung napagsisinungalingan mong ate mo dahil wala siya rito, pwes kami hindi. Nandito kami. Nakikita ang mga kilos mo. Hindi ka namin sinisita pero nakakarami ka na. Magpapaliwanag sana siya pero hindi niya na itinuloy. Para saan pa? Hindi naman siya nakikita ng mga magulang. Para sa mga ito, ang ate Beatrice niya ang magaling at huwaran. Alam namin kasama mo ang mga kaibigan mo. Dagdag ng ama, kalmado pero mabigat ang tono. Akala mo ba hindi namin naririnig ang mga usapan nyo? Ha? Ang mga pasimple mong alisuot ng mga damit mong pang-party, tapos uuwi kang namumulat parang bangag pa. Tumingin si Bianca sa kanyang mga paa. Sorry po, hindi na po mauulit. Napabuntong hiningang mama niya. Hindi na namin sinabi kay Beatrice. Ang dami niya ng mga iniisip ron. Ayaw na naming dagdagan kaya pinagtatakpan ka na lang namin sa kanya. Pero kami, alam namin, nananahimik na lang kasi ayaw naming madismaya siya. Bahagya siyang napairap. Napunta na naman kay Beatrice. Bawat galaw niya para siyang anino ni Beatrice na inaasahan ng mga taong susundan ito. Siya ang nagpapadala para sa tuition fee mo. Siya ang nagpapaaral sa'yo. Malalim ang boses na sabi ng papa niya. Siya ang nagsasakripisyo. Nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagpapagod. Hindi siya naging pasaway. Laging may direksyon. Marunong rumespeto. Alam niya ang gusto niya sa buhay. Bakit hindi ka nang tumulad sa ate mo? Gawin mong inspirasyon si Beatrice para habang maaga pa, naaayos na yung buhay mo. Alam mo bang ate mo, pagka-graduate pa lang, nakipagsapalaran na agad sa ibang bansa. Sa awa ng Diyos, kumikita ng dolyar at maayos ang career doon sa US. Hindi pa nag-aasawa dahil gusto ngang mapatapos ka muna sa pag-aaral. Mahal na mahal ka ng ate mo. Kaya sana, ayusin mo ang pag-aaral mo. Magiging masaya kami ng mama mo kung makita kayong pareho na maayos ang mga buhay. Receptionist sa isang hotel sa ibang bansa ang kanyang ate.
Maayos ang trabaho nito at talagang maganda ang career. Sinuwerte at may tumulong makapunta kaya talagang mabilis na gumanda ang buhay. At yon ang labis na ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang. At ikaw, dagdag ng ina at matalim pa ang ginagamit na boses sa kanya. Gabi-gabing gala, nagsisinungaling tungkol sa projects mo ni hindi man lang tinulungan ng papa mo sa gamot ngayong gabi. Paano ka naging ganyan? Ano ba talagang gusto mong marating, Bianca? Anong klaseng buhay ang gusto mo? Maluwag kami sa'yo, pero hindi na namin maintindihan kung ano ba talaga ang gusto mo. Napalunok si Bianca. Medyo nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi pa makatulong ang alak na ininom niya sa pagiging emosyonal. Hindi siya naluluha dahil sa konsensya, kundi sa mga taon na palagi na lang siyang kinukumpara sa ate niyang si Beatrice. Lumapit siya at kinuha ang kahon ng gamot, binuksan yon at inabot ang tamang tableta sa ama kasama ang tubig. Tinanggap yun ng papa ni Bianca. Alam ko pong hindi ako si ate Beatrice. Mahinang sabi ni Bianca pero may bigat ang boses na ikinagulat niya rin. Siguro dahil medyo lasing na nga rin siya. At baka hindi ko po siya magiging katulad. Pero magtatapos pa rin po ako. Makakatapos ako ng pag-aaral. Aayusin ko ang buhay ko kahit hindi ito ang version ng perfect na gusto ninyo. Kumunot ang noo ng kanyang ina. Ginagabayan ka lang namin. Alam ko po. Sabat ni Bianca at medyo napasinok pa. Pero hindi po ibig sabihin ng paggabay ay kumpara ko sa kanya tuwing magkakamali ako. Nandito pa rin ako. Umuwi pa rin po ako. Inaalagaan ko pa rin po kayo kung kaya ko. Hindi po ako perpekto pero nagsisikap ako. Kaya wag niyo po sana akong ikumpara palagi kay Ate Beatrice. Mas matanda siya sa akin kaya natural na mas marami na siyang nagagawa. Ako, ngayon pa lang po ako bumabuelo. Hindi pa ako nagsisimula pero pinanghihinaan na ako ng loob ng dahil po sa inyo. Natahimik ang kanyang mga magulang. Yun kasi ang unang beses na nabuksan niya yun. Yun ang unang beses na sinabi niya ang tunay na nararamdaman. Napailing ang mama ni Bianca. Anak, hindi naman sa kinukumpara ka namin sa ate mo. Alam namin yan. Ang gusto lang namin, gawin mo siyang inspirasyon dahil maganda ang narating niya. Tumanaw ka ng utang na loob sa kanya dahil pinag-aral ka niya kahit hindi niya naman responsibilidad. Kung alam mo lang kung gaano ka kamahal ng ate mo, baka magsisi ka sa mga pinagagagawa mo ngayon. Ang ama niyang unang nagsalita. At kung ganun, ipakita mo. Patunayan mong mali kami. Hindi ka namin hinihinging maging si Beatrice. Gusto lang naming maging responsable ka. Gagawin ko po. Sagot ni Bianca at sa pagkakataong yon, kahit medyo lasing, alam niyang tutuparin niya. Pero ngayon, matutulog po muna ako kasi pagod na po ako. Tumalikod si Bianca at naglakad papunta sa kanyang kwarto. May bigat pa rin sa dibdib niya pero may bahagyang gaan na rin. Pagod na siyang ikumpara, baka hindi niya mabago ang kanyang mga magulang o ang mga inaasahan ng mga ito. Pero kaya niyang baguhin kung paano niya yun dadalhin. Hindi siya tutulad sa kanyang Ate Beatrice dahil mabubuhay siya sa sarili niyang paraan. At alam ni Bianca na sapat na iyon. Akala ko sasama ka sa amin, Bianca. Sabi mo babawi ka. Tanong ng kanyang kaibigan na sobrang aga pa na tumawag mula sa gimmick. Kinusot ni Bianca ang kanyang mga mata. Saka na nga, medyo nasabon ako ng mga magulang ko kagabi. Kailangan kong bumawi. Baka kapag nagpasaway pa ako, isumbong pa ako kay Ate Beatrice. Alam mo namang mas matindi magalit yon. Alam mo, ang gulo mo rin oh. Galit ka sa kanya pero at the same time natatakot ka rin. Naiinis na sabi ng kanyang kaibigan. Sandali siya nag-isip bago magsalita. Ganun talaga. Saka hindi naman ako totally galit. Naiinis lang talaga ako sa kanya kasi lagi akong kinukumpara. Tapos siya ang bida at ako ang masama. Pero yung galit, parang ang bigat naman nun. Mahal ko pa rin naman si Ate Beatrice kahit ganito ang sitwasyon ko sa family ko. Siya kaya nagpapaaral sa akin. Hello, mula high school pa lang si ate na talaga. Isang tawag ko lang, walang pagdadalawang isip na magbibigayan. Isang ungot ko lang kay ate, magrereklamo lang siya ng konti pero ibibigay agad. Spoiled ako kay Ate Beatrice kaya rin siguro ganito ako. Napabuntong hininga ang kaibigan ni Bianca. Okay, whatsoever. Basta bawi ka next time kapag wala ka, magtatampo na kami sa'yo. Mahina siyang tumawa.
Oo, babawi ako next time. Pagkatapos ng tawag, bumangon na rin naman siya at lumabas sa kwarto. Dahan-dahan siyang pumasok sa kusina. Maingat na wag magising ang kanyang mga magulang. Habang kumukulo ang tubig, naihanda niya ng gamot ng papa niya at nagluto na ng almusal. Hindi man bongga pero simula na rin iyon. Lumabas ang kanyang ina mula sa kwarto, ilang sandali pa at tila nagulat. Maaga ka ngayon. May paper po akong kailangan gawin. Sagot ni Bianca habang inilalagay ang mga tableta sa tabi ng baso ng tubig. At gusto ko rin siguraduhin na makainom si Papa ng gamot sa oras. Nakapagluto na rin po ako ng breakfast. Napakurap ang nanay niya, saka tumango ng bahagya. Mabuti naman. Salamat anak. Sa eskwela, bagsak si Bianca sa upuan niya at pilit pinapanatiling mulat ang mga mata. Tinapik niyang kaibigan niyang si Mariel. Long night nung nakaraan na. Napangisi si Bianca kahit pagod. Oo, inaayos ko lang ang mga bagay sa bahay. Nakakapagod. Tumaas ang kilay ni Mariel pero hindi na nangulit. Game ka pa rin sa group report natin sa Friday? Siyempre, gagawin ko yung parte ko mamaya. Sabi ni Bianca at baka bumagsak pa siya. Tilang bagal ng oras, mabigat ang mga lecture at ilang ulit siyang inantok. Pero pinilit niyang bumalik sa ulirat. Hindi na siya pwedeng bumalik sa dati. Marami na siyang kailangang patunayan. Nang sumapit ang gabi, nasa bahay siya ulit. Naghihiwa ng gulay ang kanyang ina, habang ang papa niya naman nanonood ng TV sa sala. Siya nga pala, tumawag ang ate mo. Sa October daw siya magbabakasyon dito. Nakangiting sabi ng nanay niya. Marahan siyang tumango. Okay. Tumawa ang mama niya. Maraming ang plano. Gusto niyang mamasyal tayo. Sana kayanin pa ng mga tuhod namin ng papa mo. Nahihirapan pa naman kami sa lakaran. Sa mga sumunod na araw, napanatili ni Bianca ang kanyang ritmo. Gigising ng maaga, tutulong sa bahay, papasok sa klase at mag-aaral. Paulit-ulit lang kahit medyo boring na para sa kanya. Isang gabi, habang iniaabot niya ang gamot ng kanyang ama, matagal siyang tinitigan ito. Iba ka na ngayon. Mabuti naman at hindi ka na masyadong gumigimik. Hindi agad nakasagot si Bianca. Sinusubukan ko lang pong maging mas mabuting anak. Nagigilty rin naman po kasi ako nung isang gabi na may sakit si mama. Tapos hindi niya po kayo maasikaso. Pinagtakpan niyo pa po ako kay Ate Beatrice. Tumawag si Beatrice kanina. Dagdag pa ng kanyang ama. Sabi niya, hindi mo siya masyadong kinakausap sa chat. Pasensya na kung hindi namin maiwasang magkumpara. Pero wag sanang dumating sa puntong magagalit ka sa ate mo. Wala naman kaming masamang intensyon. Gusto lang namin na gawin mong inspirasyon ng ate mo. Saka wala kaming ibang hangad ng mama ninyo kundi ang mapabuti kayong dalawa. Marahan siyang tumango. Naiintindihan ko po. Ngumiti ang kanyang ama. Ang gusto lang naman namin ay magtagumpay ka, Bianca. Nanatili sa isipan niya ang mga salitang iyon. Kaya naman, nang may oras si Bianca, tinawagan niya ang kanyang ate. Mukhang pagod ah. Okay ka lang ate? Tanong niya rito. Sumagot naman ito at halatang inaantok na. Oo, okay lang naman ako. Medyo inaantok lang. Nakita ko ang grades mo. Pinasa sa akin ni mama. Masaya ako na tumataas kahit papaano. Ipagpatuloy mo lang yan para makagraduate ka ng walang problema. Gusto kong gumandang buhay mo, magkaroon ng magandang trabaho. Mag-build ka rin ng connection dyan para kapag maghahanap ka ng trabaho, madali lang at ma-align sa kinuha mong trabaho mo. Pero sa bagay, maganda naman ang school na pinapasukan mo, kaya hindi basta-basta ang OJT dyan, ano? Tumango naman si Bianca. Oo, Ate Beatrice. Malungkot na napangiti ang kanyang kapatid. Maswerte ka. Mas marami kang opportunity kesa sa akin. Hindi ka nahihirapan mag-aral. Ako, pinagsasabay ko pang pagiging service crew at pagiging estudyante, makapag-aral lang. Sa maliit na school lang ako nagtapos, pero okay na rin yon. Basta galingan mo ha. Ayokong mabigo ka sa buhay, Bianca. Gusto kong maging maayos pang buhay mo, mas maging maayos pa kesa sa akin. Hindi pa perpekto ang lahat. Magulo pa rin ang buhay at nakakapagod. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman ni Bianca na hindi na siya nabubuhay sa anino ng kanyang kapatid.
Sa sinabi ni Beatrice, parang kahit isang araw, okay lang na hindi niya ito mapantayan o mahigitan. Talaga ba? Bulong niya sa sarili. 3 gabi siyang halos hindi nakatulog para lang matapos ang parte niya. Sabay pa sa gawaing bahay at halos walang pahinga. Tapos yun lang ang kapalit, bagsak na grado para sa isang mahirap na subject. Sabi ni Prof, magulo raw ang format. Reklamo ni Mariel na nasa tabi niya. Tapos, may nagsubmit ng maling file. Bumagsak ang puso ni Bianca. Kapag pinakita ko to sa kanila, magagalit na naman ang mga yon. Hindi pa naman naiintindihan ng mga magulang ko na kahit anong effort ko kung mahirap talaga, sobra. Hindi pwedeng ganito. Ang mahal pa naman ng units dito sa school kapag mag-retake ako. Buong araw, sinubukan ni Bianca ang bumawi. Kinausap niyang professor para magtanong kung pwede pang bumawi. May mga gagawin lang para mabago pa iyon, pero masyadong mahigpit ang prof nila sa subject na iyon. Parang perfectionist na isang mali lang ay ligwak agad. Mahirap na nga ang buhay college, may hindi pa nakikisamang professor. Sa sobrang frustrated, sumama na lang si Bianca sa barkada. Maghahanap na lang muna siya ng kaunting pahinga dahil masyado na siyang nabubwisit sa matanda niyang professor. Nakakainis talagang hukluban na yon. Sarap tirisin. Hindi pa mag-retire at kung ano-ano pang paghihirap ang binibigay sa estudyante. Naiinis na sabi ni Bianca pagkatapos uminom ng cocktail. Hindi siya masyadong naglalasing at baka mapagalitan pa siya ng kanyang mga magulang. Natawa ang kaibigan niya. Hindi naman kasi bagay sa'yong magseryoso. Hayaan mo na. Ulitin na lang ang subject na yon. Sabihin mo lang sa ate mo. Naging college student din naman siya. Imposibleng wala siyang retake na subject. Napanguso naman si Bianca. Syempre wala. Sa paningin ni na mama at papa, perfect yun eh. Hay nako, makukumpara na naman ako. Maya-maya may umakyat na sa stage. May live band sa bar na pinuntahan nila. Palagi may nagpe-perform doon kaya inasahan na ni Bianca. Pero ng gabing yon, napansin niyang isang drummer. Sino yung drummer? Tanong niya sa mga kaibigan. Si Seb yan. Short for Sebastian. Ewan ko pero mga bachelor ng mga yan eh. Medyo oldie na at nasa marrying age na. Sabi pa ng kanyang kaibigan. Kaibigan niyang may-ari ng bar. Hindi sila totally banda. Parang tumutugtog lang kapag may time at mga gimmick sila pang patanggal stress. Unlike sa ibang banda na tumutugtog dito na gusto lang talagang ma-discover ng mga talent scout. Mas matatanda ang mga ito. Siguro nasa early 30s pero lahat may itsura. Mas nakuha ang atensyon ni Bianca ng drummer ng mga ito. Magulo ang buhok na nakatali at may kumpiyansang natural sa bawat hampas nito sa drums. Kita ang pag-flex ng mga bisig sa bawat beat habang seryoso ang mukha. Type ko yung drummer, sabi niya sa kaibigan. Natawa naman ito. Hoy, sira. Seryoso ba? 19 ka pa lang ah. Alam kong gwapo ang mga yan, pero girl, matatanda ng mga yan para sa atin. Baka 10 years or more pa ang gap. Tumaas ang mga kilay niya. Gusto ko ng older men kasi mas mature sila mag-isip at kaya kong i-handle. Muling tumawa ang kaibigan niya. Hindi siya sineseryoso pero si Bianca, seryoso talagang hangarin. Gusto niyang mapalapit kay Seb. Matapos ang set, bumaba ito ng entablado. Pinupunasan ng pawis sa noo. Matapos ang set, bumaba ito ng entablado. Pinupunasan ng pawis sa noo. Medyo may pagdadalawang isip pa si Bianca pero lumapit pa rin siya. Hi! Bungad ni Bianca, mahina pero may tapang. Ang galing mo kanina. Nakuha mo ang atensyon ko. Actually, tumingin ito sa kanya ng mahinahon. Salamat. Bianca nga pala. Pakilala niya, sabay ngiti na may halong pangaakit. Dito ka ba mas madalas tumugtog? Kasi minsan lang kami magpunta dito. Ngayon lang kita nakita. Minsan. Sagot ni Seb pagkatapos uminom ng tubig. Pagkatapos ay bahagyang kumunot ang noo. Ilang taon ka na ba? Napalunok si Bianca. Well, 20 na ako. Ayaw niyang magsinungaling. Pero may pakiramdam siyang hindi siya nito papansinin kapag sinabi niya ang tunay na edad. Nagsisinungaling ka. Mukha kang 18 o 19 sa akin. Sagot ni Seb at bahagyang umatras.
Huwag mo akong landiin. Hindi ako pumapatol sa bata. Kung may ate ka, siya na lang ang papatulan ko. Tumawa ang kabanda ni Seb. Namula naman siya sa pagkapahiya. Nainis din si Bianca dahil sumagi sa isip niya si Beatrice. Siguro nga, mga tipo ng ate niyang gusto ni Seb pero hindi siya susuko. Sige, oo, 19 pa lang ako. Pero mature ako mag-isip. At excuse me, hindi na ako bata. Hindi na ako innocent at marami na akong alam. Pagmamalaki pa ni Bianca pero tinawanan lang siya ni Seb. Bakit hindi ka sumubok ng mas bata sa'yo? Tignan mo lang, single ka ba? Maikli itong tumawa. Oo, single ako. Pero mag-ahanap ako ng single na malapit sa edad ko. Gusto ko ng girlfriend o kaya asawa at hindi magbabantay ng bata. Baka mabantay bata pa ako sa'yo. Marami ka pang kailangang asikasuhin sa buhay mo. Enjoy mo lang at huwag mo akong harutin dahil magkaiba ng goal natin sa buhay. Mukhang nasa school ka pa. Hindi mo pa nararamdaman ang tunay na buhay, kaya huwag kang maghanap ng katulad ko. Baka magsisi ka. Hindi ako magsisisi. Mabilis na sagot ni Bianca. Gusto ko ng mas matanda sa akin kasi alam kong mas mature. Tumaas ang kilay nito tapos bahagyang lumambot ang tingin. Kahit ganun pa man, huwag pagbo-boyfriend ang atupagin mo. Ang mabuti pa, mag-aral ka na mabuti para naman matuwa ang mga magulang mo. Muling nagtawanan ang mga kabanda nito. Kanina pa siyang napapahiya pero attracted talaga siya kay Seb. Gusto niya itong mas makilala pa kahit ilang beses na siyang tinanggihan. Maya-may umalis na ang mga ito ni hindi na siya pinansin ni Seb. Nanatiling nakatayo si Bianca habang kumakabog ang dibdib. Nahihiya, naiinis at may halong kakaibang kirot ang kanyang nararamdaman. Hindi niya maintindihan kung bakit mas masakit yon kaysa sa sermon ng guro o galit ng kanyang magulang. Siguro kasi sa isang sandali, akala niya ay may makakakita sa kanya. Pero sa drummer na si Seb, isa lang siyang bata. Kaya mas nadagdagan ng inis ni Bianca nang umuwi siya. Napansin ng mga magulang niya ang kanyang pagkabugnutin pero hinayaan na lang siya ng mga ito. Hello Bianca, ano, kumusta ka dyan? Kumusta ang pag-aaral mo? Sabi ng kanyang ate. Kalmado ang boses pero may halong pagod. Ate, sagot ni Bianca. May kailangan akong sabihin. Hindi agad sumagot si Beatrice. Narinig ni Bianca ang mahinang tunog ng traffic sa background. Mukhang pauwi pa lang ang kanyang kapatid. Bagsak ako sa isang subject, biglang sabi ni Bianca. Saglit na katahimikan ng namayani. Tapos tumalim ang boses ni Beatrice. Ano? Na naman? Isa lang naman. Mabilis na dagdag ni Bianca. Pero yung prof, grabe siya. Parang libangan niya ng magbagsak. Hindi lang naman ako ang binagsak niya. Marami kami. Napabuntong hininga si Beatrice. Bianca naman. Baka kung hindi ka laging nasa labas kasama ng mga kaibigan mo, hindi ganyan. Saka ano ba? Baka naman boyfriend lang inaatupag mo. Wala akong boyfriend. Singhal ni Bianca at tumaas ang boses. At nagpo-focus na ako ngayon sa pag-aaral. Maaga akong gumigising, nag-aaral, tumutulong sa bahay. Bakit ka pa rin bumabagsak? Naiinis na tanong ng kanyang ate na parang walang lugar ang pagkakamali. Nangilid ang mga luha ni Bianca. Sabi ko nga, yung prof, mahirap pakisamahan. Halos kalahati ng klase bumagsak, hindi lang ako. Huminga ng malalim si Beatrice. Kahit na Bianca, dapat mas magaling ka dyan. First year ka palang ganyan ka na. Mamaya, umungot ka sa akin na ayaw mo sa course mo at gusto mong magpalit. Magulo ko pa naman palagi magdesisyon. Kapag narinig ko yan sa'yo, kahit nandito ako, pupunta ako dyan para sa bunutan ka. Baka mahimasmasan ka. Hindi ka na bumabata ha. Patanda ka na Bianca. Kaya dapat may goal ka na sa buhay mo. Gusto ko makagraduate. May goal naman ako Ate Beatrice. Mariing sabi ni Bianca. At gagawin ko yon. Kailangan ko lang ulitin tong isang subject. Na nangangahulugan ng dagdag na bayad. Malamig na sagot ni Beatrice. Ang mahal pa naman dyan sa school mo. Natigilan si Bianca. Pasensya na at kaya rin ako tumawag.
Tutulungan mo naman ako, di ba ate? Hindi mo ako matitiis? Muling natahimik sa kabilang linya. Pinisil ni Bianca ang cellphone sa tenga. Hindi naman siguro big deal sa'yo, di ba? Pahapyaw niyang sabi. Dollars na ang kinikita mo ngayon. Maayos ang trabaho mo, stable ang career. Pinag-aaral mo naman ako, kaya dapat inaasahan mo na may ganitong sitwasyon. Akala mo ba, porke dollars ang kita ko ay madali na? Sabi ni Beatrice at bakas ang pagod sa boses. Bianca, wala kang ideya sa ginagawa ko rito. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo alam ang nararamdaman at pinagdadaanan ko rito para lang makapagpadala ng pera. Sobrang dami kong sinakripisyo para sa inyo. Pero hindi ko kayo sinusumbatan. Ginagawa ko lang to kasi kayo ang top priority ko sa lahat at mahal na mahal ko kayo. Dumaan ang guilt sa dibdib ni Bianca pero may parte pa rin sa kanyang naiinis. Naiinis na pinipressure siya palagi ng kanyang ate. Ang dali mong sabihin ganyan kasi ikaw ang paborito ni na mama at papa. Ikaw ang pinupuri, ikaw ang laging binibida. Pero kapag ako, ang hirap mapansin. Tapos isang pagkakamali lang parang masisira ko ng buong buhay ko. Puno ng hinanakit na sinabi ni Bianca. Naririnig mo bang sinasabi mo? Mariing sabi ni Beatrice. Ano? Magkapatid tayo. Pero parang ang tingin mo sa relasyon natin parang paligsahan? Anong klaseng pag-iisip yan? Nakakainis ang tono mo ate. May hinanakit na sabi ni Bianca. Parang akala mo, wala akong ginagawang tama rito. Sandaling natahimik ang kanyang kapatid. Mukhang pagod na ito sa kanya, pero gusto lang naman ni Bianca na maintindihan siya. May ginagawa ka na ngayon. Oo, kita ko. Pero kung inuulit mo pa rin ang subject, ibig sabihin, hindi ka pa rin sapat. Mas mahinahong sabi ni Beatrice, hindi sumasabay sa pag-aalboroto niya. Kinagat ni Bianca ang labi at pinipigilang maiyak. So, tutulong ka ba o hindi? Magre-retake nga ako, Ate Beatrice. Bumuntong hiningang kanyang kapatid. Ipapadala ko ang pera. Pero dapat pumasa ka na this time, Bianca. Hindi para sa akin. Para sa mga magulang natin at para na rin sa'yo. Hindi bumababa ang presyo ng gamot ni Papa. Nadadagdagan pa nga. Hindi ko to kaya mag-isa habang buhay. Kailangang seryosohin mo na talaga. Seryoso na ako. Bulong ni Bianca. Di patunayan mo. Hamon pa ng kanyang ate. Maya-maya natapos na rin naman ang tawag. Medyo nape-pressure na siya sa hamon nito. Tinitigan ni Bianca ang kanyang cellphone. Hindi niya alam kung gusto niyang sumigaw o umiyak. Ilang taon ang lumipas at parang may tahimik na hidwa ang namamagitan sa kanila ng kanyang ate. Pero noon naman, halos hindi sila mapaghiwalay. Siguro dahil nagtatampo pa rin siya na umalis ito at nagtrabaho sa ibang bansa. Parang nawalan siya ng kapatid, nawalan siya ng matalik na kaibigan. Gayunpaman, kahit pressured kay Beatrice, marami pa rin naman siyang bagay na pinagkakaabalahan. Ilang araw nang lumipas, ilang araw na hindi maalis ni Bianca sa isip ang drummer na si Seb. Hindi matanggap ng ego ni Bianca na tinawag lang siya nitong bata. Hindi lang dahil tinanggihan siya, kundi dahil sa kaibuturan, gusto niyang may makakita sa kanya bilang higit pa sa babaeng palpak o laging ikinukumpara sa perpektong kapatid. Madalas na siyang dumaan muli sa bar. Minsan, nakikita niyang nagbababa ng gamit ang banda at napapabilis ang tibok ng puso niya. Pero hindi siya lumalapit. Hindi pa dahil baka mapahiya lang ulit si Bianca. Sa halip, mas nagsumikap siya sa school. Maagang nagsusumite ng requirements, tumutulong kay Mariel sa isa pang project, at tuloy pa rin ang responsibilidad sa bahay. Mamaya ay mag-away na naman sila ng ate niya. Mas naging consistent ka na sa pag-aaral mo, sabi ng kanyang ina isang gabi habang inihahain ng hapunan. Tumango lang si Bianca, walang masyadong sinabi pero may munting gaan sa dibdib. Medyo nakaka-adjust na rin po sa hirap ng college Pero kahit ganon, hindi pa rin siya tumitigil sa pag-gimik. May pera naman kasi siya para roon. Palaging may pasobra ang hinihingi niya kay Beth. Tumango lang si Bianca. Walang masyadong sinabi, pero may munting gaan sa dibdib. Palaging may pasobra ang hinihingi niya kay Beatrice para may panggasto siya sa mga hangouts ng barkada. Bilis na, halika na. Magpe-perform na si Seb.
Nakangiting sabi ni Bianca. Napailing ang kaibigan niya. Ano bang nagustuhan mo ron? Ang tanda-tanda na nun. Kapag nalaman niya ng parents mo, lagot ka talaga. Napangisi naman si Bianca. Ewan, feel ko, titino ako kapag naging boyfriend ko siya. Parang kayang-kaya niya akong dalhin sa kaawayin kapag masyadong matigas ang ulo ko. Na-imagine ko na nga na ibibaby niya ako kapag kami na. Humagalpak naman ang tawa si Mariel. Wish mo lang kung patulan ka. Maaga silang dumating at pumesto malapit sa entablado. Habang umiinom ng cocktail, palihim siyang tumitingin-tingin sa paligid. Kumabog ang puso niya nang makita si Seb. Hoy! Si Seb, nandito nga. Ganyan bang mukhang matanda? Pormahan pa lang, kaya niya nang makisabay sa atin. Pagtatanggol niya pa, tumawa naman ito. Nang mapatingin sa kanya si Seb, kumaway agad si Bianca. Hindi siya kinawayan pabalik. Umiwas lang ito ng tingin at bahagya pa siyang inirapan. Napanguso na lang si Bianca. Hindi naman siya naghahabol sa mga lalaki, pero iba talaga ang tama niya kay Seb. Maya-maya ay nakita ni Bianca si Seb na mag-isa sa likod ng bar. Nakaupo sa baliktad na kahon. Hawak nito ang hindi pa nasisindihang sigarilyo habang nakatingala sa langit na parang may utang iyon rito. Lumapit agad si Bianca sa binata. Hi! Tumingin si Seb sa kanya at bahagyang tinaas ang kilay. Ikaw na naman. Ano na namang ginagawa mo ritong bata ka? Hindi na nga ako bata. Naiinis niyang katwiran. Babae na ako. Babaeng babae, kaya tingnan mo ako sa paraang yon. Gusto mo pang halikan kita para mapatunayan ko sa'yo na hindi na ako bata. Napailing si Seb at nagsindi ng yosi. Agresibo ka. Hindi ka dapat ganyan. Yan ang ikapapahamak mo. Nagiging totoo lang ako sa sarili ko kasi hindi ako pabebe katulad ng ibang babae. Sabi ni Bianca rito. Akala mo ba trip ko lang tong ginagawa ko? Gusto talaga kita, Seb. Interesado ako sa'yo. Lumihis ang tingin ni Seb at may mapait na tawa. Bianca, gusto ko lang makilala ka. Pagpumilit niya at mas lumapit pa. Bakit ayaw mo kong hayaan? Dahil hindi ako interesado. Sagot ni Seb. Para ka lang nakababatang kapatid sa akin. Kasing edad mo lang ang brother ko. Gusto mo, kayo na lang. Ereto kita. Kaso baling yun, baka sabunutan ka lang. Hindi nakakatawa. Parang piniga ang dibdib ni Bianca. Bakit ba ayaw mo sa akin? Dahil ba sa edad ko? Age is just a number. Walang edad sa pagmamahal. Pagmamahal? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ilang beses mo lang ako nakita. Mahal mo na agad. Ni hindi mo pa nga ako kilala. Bata pa talaga. Masyadong padalos-dalos. Sagot ni Seb at humithit ng sigarilyo nito. 19 ka pa lang at nasa kolehiyo. Pinipilit mo palang alamin ang direksyon mo. Ako, 10 taon ang nauna. 29 na ako at papunta na sa pag-aasawa. Magkaibang pahina na tayo kaya tigilan mo na ako. Ano naman? Giit ni Bianca. Mag-compromise tayo. May mahal akong iba. Seryosong sabi ni Seb. Nanlamig si Bianca. Mas masakit kaysa sa inaasahan ang mga salitang iyon. Hindi niya nagustuhan ang kanyang narinig. Mahina niyang sabi. May mahal kang iba pero single ka? Umiling si Seb. Wala na. Ex ko, naghiwalay kami. Pero hindi ibig sabihin na nagbago ang nararamdaman ko. Mahal na mahal ko pa rin yung kahit iniwan ako. Kahit na hindi ako pinili. Hinahanap ng mga mata ni Bianca ang sagot sa binata. Sino siya? Tiningnan siya ni Seb saglit, tapos muling umiwas. Huwag mong pakialaman ng buhay ko, Bianca. Bakit hindi? Naiinis niyang tanong. Gusto talagang malaman kung sino ang babaeng mahal nito. Wala akong utang na kwento sa'yo. Saad pa ni Seb. Tahimik sila ng ilang saglit bago marahang nagtanong si Bianca. Nasaan siya ngayon? Bakit hindi mo siya kasama? Mahal mo pala. Bakit wala na kayo ngayon? Diretso lang ang tingin ni Seb habang nakaigting ang mga panga. Nasa abroad. Napakurap si Bianca. Kailangan niyang umalis para magtrabaho. Dagdag ni Seb. May mga pangarap siya, mga responsibilidad, at hindi ako naging prioridad. Ayokong umalis siya.
Nag-away kami kaya nakapaghiwalay na lang siya. Nang umalis ang mahal ko, saka ko na-realize na mas hindi ko pala kayang wala siya. Na walang balita tungkol sa kanya. Parang kahit ayoko ng LDR, papatusin ko na basta may assurance lang kami na kami hanggang sa huli. Hinihintay mo pa rin siya? May hinanakit na tanong ni Bianca. Tumango si Seb. Oo, kasi kapag nagmahal ako, buo. Hindi ako yung tipong madaling sumusuko. At kung gusto niya ron, ako na lang ang susunod. Nag-aasikaso na ako ng mga papeles ko. Susundan ko siya ron. Doon ako magtatrabaho para magkasama kami. Napalunok si Bianca. Medyo naiiyak na may ganoong plano ang binata. Paano kung hindi na siya bumalik sa'yo kahit na sinundan mo siya? Eh di maghihintay pa rin ako. Mahinang sagot ni Seb. May mga tao kasing sulit hintayin. Susuyuin ko hanggang bumigay sa akin. Para sa akin, ginto siyang klase ng babae. Hindi na ako makakahanap pa ng katulad niya. Kung hindi rin lang din siyang magiging asawa ko, tumanda na lang akong binata. Tinapon niyang yosi at bahagyang natawa. Parang may naaalala sa nakaraan. Oo nga pala. Ayaw din na nag-yosi ako. Nagagalit yun na parang dragon. Basta susunod ako sa kanya. Mahirap na at baka makakita pa ng puti. Parang binuhusan si Bianca ng malamig na tubig sa katotohanan sa mga salita ni Seb. Mukhang wala nga siyang panama sa babaeng mahal nito. Curious tuloy siya kung anong klaseng babae ang tinatangi ng puso ni Seb. Napayuko si Bianca at biglang nahiya. Pasensya na sa pangungulit. Sa wakas, tumingin sa kanya si Seb. Sa tingin ko, matalino ka namang klase ng babae, Bianca. At balang araw, may magmamahal sa'yo ng sobra. Pero hindi ako yun. Nakalaan na ako sa iba. Tumango si Bianca at mabilis ang pagkurap para itago ang mga luha. Akala ko kung mapapatunayan kong hindi na ako bata. Wala kang kailangang patunayan, sabi ni Seb. Buong buhay pang nasa harap mo, Bianca. Huwag mong sayangin sa paghahabol sa isang lalaking katulad ko. Hayaan mo ang lalaki ang humabol sa'yo. Masakit sa dibdib ni Bianca pero napangiti siya kahit kaunti. Sorry. Tumawa si Seb. Huwag ka na ulit magkakagusto sa akin. Gurang na ako. Aalis na ako. Bulong ni Bianca. Marahan naman itong tumango. Ingat ka, Bianca. Habang papalayo siya, hindi niya napigilang umiyak. Minsan lang siya magkagusto at masakit sa kanyang malaman na wala siyang pag-asa sa taong tinatangi ng kanyang puso. Anak, masaya kaming nakauwi ka na. Nakangiting sabi ng kanilang ina. Mabuti pa, Beatrice, pumasok ka na. Marami akong nilutong pagkain. Kumain ka muna bago magpahinga. Siguradong may jet lag ka pa. Napabuntong hininga na lang si Bianca. Pinagmasdan niyang mga magulang, naggiliw kay Beatrice. Palagi namang ganoon sa tuwing nagbabakasyon ito. Siguradong narito na naman ang atensyon ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, kinumusta niya naman si Beatrice. Sumasagot lang siya kapag nagtatanong ito. Hindi naman niya kasi gustong makipagkwentuhan. Manliligaw o boyfriend? Wala? Tanong ni Beatrice sa kanya. Natigilan siya nang maalala si Seb at ang sakit ng mga sinabi nito. Wala, pero may nagustuhan akong lalaki. Ayaw niya naman sa akin, kaya hindi ka mag-aalala. Bakit ayaw niya sa'yo? Tanong pa ni Beatrice at talagang gustong makipagkwentuhan sa kanya. Sumagot naman siya habang nagsusuklay. May iba siyang mahal, ate. Saka 10 years na mas matanda siya sa akin. Napasinghap naman si Beatrice. Bianca, ang tanda nun, halos kuya mo na. Tumaas ang mga kilay niya. Ano naman, gusto ko na mas matanda sa akin kasi mature. Napailing ang kanyang ate. Mabuti na lang at may mahal ng iba yon. Sige, pumili ka ng mas matanda sa'yo. Pero yung mga 7 o 8 years lang naman ang tanda. Masyadong malaking age gap ang 10 taon. Isa pa na sa kolehiyo ka pa lang. Okay, alam kong pagbawalan ka man namin, magiging pasaway ka pa rin. Pumili ka lang ng kasing edad mo. Huwag kang pipili ng mas matanda at may mga trabaho na. Kasi ang mga ganyan, to settle down ng mga mindset. Baka masakal ka lang sa relasyon. Hindi niya pinakinggan ang mga sinasabi nito. Wala naman siyang pakialam. Ayaw niyang sundin ang mga opinyon ni Beatrice. Hanggang isang araw, bubuhos ang isang katotohanan sa kanya na mas lalong maglalayo ng loob niya kay Beatrice.
Kauuwi lang ni Bianca mula sa isang late-night study group. Palapit na siya sa gate nang makita niya sina Beatrice at Seb na magkasama. Na-curious si Bianca kaya tahimik siyang lumapit at patagong sumilip. At doon, natigilan siya. Sa ilalim ng poste sa tapat ng bahay nila, naroon ang mga ito. Ano ba? Bakit mo pa ba ako sinusundan dito? Tigilan mo na nga ako, di ba? Basag ang boses na sabi ni Beatrice. Hindi ko alam na dito ka na nakatira. Kung hindi kita sinundan, hindi ko pa malalaman ang bago niyong bahay. Dito na pala kayo nakatira. Hindi ko alam na nagbabakasyon ka every 2 years. Ni, di mo man lang ako magawang kumustahin. Sagot ni Seb at punong-puno ng hinanakit. Kumunot ang noo ng ate ni Bianca. Paano kita kukumustahin kung break na tayo? Umiling si Seb. Hindi ako pumayag. Alam mong ayoko maghiwalay tayo. Hinintay kitang bumalik. Ilang taon ako naghintay sa'yo kasi mahal na mahal pa rin kita. Napayoko si Beatrice. Ayoko na nga. Ipakilala mo ako sa mga magulang mo. Mahinang sabi ni Seb. Naging tayo, pero kahit minsan, hindi mo pa ako naipakilala sa pamilya mo. Alam kong priority mo sila, na silang palagi mong pinipili. Pero ikaw ang priority ko. Ikaw ang pinipili ko kaya hayaan mo lang ako. Kung nag-aalala ka sa bigat ng responsibilidad mo, hayaan mong tulungan kita. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Pangako, tutulungan kita para gumaan lahat ng pasanin mo, Beatrice. Umatras si Beatrice pero hinawakan ito ni Seb. Bakit pa kita ipapakilala? Ex na kita. Nangilid ang mga luha ni Bianca habang nakikinig. Hindi niya alam na ang ate niya pala ang tinutukoy ni Seb. Bakit ba palagi na lang ang ate niya ang gusto ng lahat? Hindi ko kaya, sabi ni Seb at hinalikan si Beatrice. Mahal pa rin kita. Hindi na wala yun. Bumabalik ako sa'yo dahil ikaw pa rin ang nakikita kong babaeng makakasama ko hanggang sa pagtanda. Magtatrabaho ako sa ibang bansa kung nasaan ka. Inaayos ko ng mga papeles ko. Hindi na kita pipiliting piliin ako kasi ako na mismo ang gagawa ng paraan para piliin mo. Umiling si Beatrice habang tuluyang bumagsak ang luha. Huwag mo naman akong ganyanin, Seb. Hindi kita deserve. Nasaktan kita. Nasaktan mo ako pero mahal pa rin kita, sabi ni Seb at tumulo na rin ang mga luha. Aayusin ko to. Nandito ako. Basta wag mo lang akong iwan ulit. At tuluyang napahagulgol si Beatrice. Yumakap ito kay Seb. Nasa harap ni Bianca ang dalawang taong nagmamahalan na mas lalong pinatatag ng panahon. Nanatiling nakatago si Bianca sa likod ng haligi ng gate. Parang unti-unting nababasag ang puso niya. Palagi na lang si Beatrice. Tahimik siyang lumakad palayo. Sinisiguradong hindi siya maririnig. Hindi na muna siya umuwi. Naglakad siya kung saan-saan. Walang pakialam kung saan dadalhin ng mga paa. Humihikbi siya at hingal sa paghinga. Gustong-gusto niya si Seb, kaya masakit para sa kanya iyon. Kaya sa mga lumipas na araw, kahit alam ni Bianca na malapit nang umalis ang kanyang ate, hindi niya ito pinansin. Pinakita niyang naiinis siya. Hindi niya pa rin matanggap na ito ang babaeng matagal nang mahal ni Seb. Anong ginagawa mo rito? Naiinis na tanong ni Bianca nang makita sa gate ng campus ang ate niya. Napabuntong hininga si Beatrice. Sa Monday ng alis ko, ganyan ka pa rin? Ano ba talagang problema mo? Halika, magbanding naman tayo. Miss na kita. Magpunta tayo sa mall. Ibibili kita ng mga gusto mo. Nagpumiglas naman siya sa hawak nito. Ano ba? Ayoko nga. Mataman siyang tinignan ni Beatrice. Ano ba talagang problema mo? Sinusubukan kitang maintindihan pero sumusobra ka na. Anong problema ko? Ha? Nakita ko kayo sa labas ng bahay natin kasama si Seb. Nangangatog ang tinig niya. Ikaw palang babaeng minamahal niya ng matagal? Kumunot ang noo nito. Anong kinalaman dito ni Seb? Paano siya nakilala? At ano naman kung magkasama kami? Boyfriend ko siya. Hindi ko pa na ipapakilala kina mama at papa pero boyfriend ko siya. Bala ko na nga bago umalis na ipakilala na. Pero sa nakikita kong reaksyon mo, para bang mali na boyfriend ko si Seb. Nangilid ang mga luha ni Bianca. Oo, mali para sa akin kasi gusto ko siya, Ate Beatrice. Siyang sinasabi ko sa'yo gustong gusto ko pero may mahal ng iba. Yun naman pala. Ikaw yun?
Huminga ng malalim si Beatrice at bakas pa rin ang gulat sa mukha nito. Hindi ko alam na si Seb pala yon. At ano bang magagawa mo kung mahal namin ni Seb ang isa't isa? Hindi kanya pinaasa. Hindi niya rin siguro alam na kapatid kita. Isa pa musmus ka pa lang. Kami na ng Kuya Seb mo, kaya bakit nagugustuhan mo siya? Hindi mali dahil mas una ko naman siyang nakilala kaysa sayo. Naging boyfriend ko pa nga. Hindi ba nakipaghiwalay ka? Bakit nakipagbalikan ka pa? Basta ka nalang bumalik sa mga bisig niya? Singhal ni Bianca, nagiging unreasonable na sa mga sinasabi. Makikipagbalikan ako kasi mahal ko siya. Nanginginig ang boses ni Beatrice. Kung tutuusin, wala pang bigat ang nararamdaman mo sa pinagsamahan naming dalawa. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo maintindihan at kung makapagsalita ka parang kasalanan ko pa lahat. At umayos ka nga. 10 years ang age gap ninyong dalawa. Natatapakan mang ego ko, Ate Beatrice. Palagi na lang ikaw. Buong buhay ko, pangalawa lang ako sa'yo. Puno ng hinanakit na sabi ni Bianca. Sa school, sa bahay, sa parents natin, sa lahat. Tapos ngayon pati yung lalaking nagustuhan ko, ikaw pa rin ang gusto? Kitang-kitang sakit sa mukha ni Beatrice. Bianca, hindi ko intensyon na saktan ka. Ganoon din si Seb. Pero nasasaktan ako. Bulyaw ni Bianca. Palagi mo akong nasasaktan. Pagod na ako, Bianca. Sa pagiging ganyan mo, sa pagiging unreasonable mo. Masyadong magulong utak mo at mga desisyon sa buhay. Pagpapamulat sa kanya ni Beatrice. Ilang taon ko nang inuunawa ang ibang tao. Sina Mama, Papa, ikaw. May mga bagay akong isinuko, kinimkim. Pero ngayon hindi na. Pinipili ko si Seb. Kailangan ko namang piliin ang sarili ko kahit minsan lang. Kung ano man yung nararamdaman mo, siguro naman ikaw ang dapat makaintindi dahil kami ang nauna ni Seb sa isa't isa. Kung ako ang nang-agaw, may intindihan ko pa't lalayo ako. Pero hindi Mas matanda pa sa'yo si Seb. Tigilan mo na dahil hindi matutuwa sina Mama at Papa sa ginagawa mo. Tinitigan ni Bianca ang kanyang kapatid. At aasahan mong magiging okay lang ako doon? Hindi. Tapat na sagot ni Beatrice. Pero hindi rin ako magsisinungaling. Mahal ko si Seb at mahal niya ako. Alam mo naman siguro yon at hindi ko sasaktan ng damdamin ni Seb para lang pagbigyan ng damdamin mong hindi niya naman pinapansin. Huwag kang ang isip, bata. Sinasabi mong mature ka na pero sa totoo lang, sa attitude mong to, hindi mature, Bianca. Tumalikod si Bianca, hindi makayanan ng sakit. Nakakainis ka talaga, Ate Beatrice. Napailing siya. Nakakainis ka rin pero kapatid kita kaya iintindihin pa rin kita. Makakalimutan mo rin yung pagkagusto mo kay Seb. Kilala ko si Seb. Hindi siya naghahayag ng sarili niyang buhay kung wala siyang interes sa isang tao. Hindi pa malalim yan kaya alam ko makakalimot ka rin. Ang gawin mo mag-aral ka na lang kaysa humarot ka ng humarot. Mas lalong sumama ang loob ni Bianca sa kanyang ate. Gayunpaman, kahit masaktan at magdabog pa siya buong araw, may punto rin naman ang sinasabi nito. Hindi naman talaga siya gusto ni Seb kaya wala siyang magagawa roon. Tatanggalin niya na lang ang munting pagka-crush niya sa binata. Tutal, pagkatapos ng isang taon, nagkasama sa abroad ang dalawa. Nagpakasal na rin naman sina Seb at Beatrice. Tanggap naman ng pamilya si Seb pero kahit nagpakasal na si Beatrice at may anak na, hindi pa rin ito tumigil sa pagsustento sa pamilya. Gusto kasi nitong matapos na muna si Bianca bago tumigil at magulang na lang ang iintindihin. Medyo tumagal si Bianca sa college dahil nakatatlo ng palit ng course. Iniintindi na lang siya palagi ng ate niya kahit naiinis na. Bukod doon, talagang magaling na provider ng pamilya si Seb. Hindi nito pinipressure na mag-ambag ng pera si Beatrice, kaya naman nakakasuporta pa rin ito sa kanila. Sa mga nakalipas na taon, nakalimutan niya na rin naman si Seb. Kuya na lang ang turing ni Bianca rito. Isa pa, nagkaroon na rin naman siya ng boyfriend. Kaya wala na ring hard feeling. Ano na naman, wag mong sabihin sa akin na gusto mo na namang magpalit ng course kasi nahihirapan ka sa course mo ngayon. Sabi ng kanyang ate nang magbakasyon ito sa Pilipinas kasama ang pamilya. Bahagya siyang natawa. Okay ako sa course ko, Ate Beatrice. Alam kong marami ka nang nagastos sa akin. Mahal pa tong tourism. Pasensya na. Hay, tata! Bulalas ng anak ni Seb at Beatrice.
Nanlaki ang mga mata niya at binuhat ang pamangkin. Wow, ang dami mo nang alam na words. Kahit paano, medyo nagiging okay na naman ang pamilya nila. May mga issue pero nare-resolve pa rin naman. Ganun naman yata talaga sa pamilya. Hindi perpekto, pero nakukuha pa rin maging masaya sa kabila ng mga issue at hinanakit sa isa't isa. Gayunpaman, may panibago na namang dadalhing problema si Bianca sa pamilya. Hi babe, Bati sa kanya ni Kurt. Sinamaan niya ito ng tingin. Ang tagal-tagal mo. Akala ko hindi mo na ako sisiputin. Anong sabi ng doktor? Tanong ni Kurt sabay upo sa tabi ni Bianca. Hindi agad sumagot si Bianca. Hinigpitan niya lang ang hawak sa kanyang bag. Dahan-dahan siyang tumingin kay Kurt. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Buntis ako. Mahina niyang sambit. Hindi agad gumalaw si Kurt. Sandaling nakatitig lang ang boyfriend niya sa kanya. Tapos ay napapikit ito at hinaplos ang batok. Sigurado ka? Tumango si Bianca. Pangalawang test na. Pregnancy test tapos nagpa-check up na ako. Mas na-confirm na buntis ako. Yumuko si Kurt at nakasandig ang mga siko sa tuhod. Okay, harapin natin to. Harapin? Ulit ni Bianca, halos natawa sa gitna ng kanyang pagkataranta. Kurt, magsisimula ng 3rd year ko sa susunod na buwan. Pinag-aaral ako ng ate ko. May plano ako. Hindi to kasama doon. Ikaw naman kasi. Akala ko ba okay tayo sa condom? Bakit may nakalusot pa rin? Ano? Butas yung nilagay mo? Hindi ko alam. Pasensya na. Sabi ko naman kasi sa'yo, ikaw na lang ang mag-pills. Sagot ni Kurt, pinilit maging kalmado. Pero hindi na natin mababawi. Nangyari na. Napasandal si Bianca at mas lalong ng problema. Ano? Magwawala ang mga magulang ko. May sakit pa naman ang mga yon, lalo na si Papa. Lalo na si Ate Beatrice, sasabunutan ako nun. Hinawakan ni Kurt ang kanyang kamay. Bianca, pakinggan mo ako. Hindi ako tatakbo. May trabaho na naman ako. Stable na. Sasabihin ko sa mga magulang ko. Hihingi tayo ng tulong. Hindi yan ang punto. Sagot ni Bianca, sabay bawi ng kamay dito. Kailangan kong makatapos. Yan ang inaasahan ng pamilya ko. Palagi na lang sinasabi na sa wakas nagiging maayos na ako. Na hindi na ako kabiguan compare kay Ate Beatrice. Tapos ngayon, ganito? Kumunot ang noo ni Kurt. So, anong gusto mong gawin? Magbulag-bulagan? Magdasal na hindi totoo? Magdasal na wala na lang ang batang yan? Hindi natin pwedeng itanggi to. Tumayo si Bianca at naglakad-lakad sa harap ng bench. Hindi ko alam. Gusto ko lang namang patunayan na kaya ko nang gumawa ng tama. Pero ngayon, ako na yung babaeng nabuntis, hindi pa man nakakagraduate. Hindi ka lang yun. Sagot ni Kurt at tumayo na rin. Hindi naman binubura ang lahat ng nagawa mo dahil lang nabuntis ka. Matalino ka, matatag at ang dami mo pang nalampasan. Pwede ka namang bumalik sa pag-aaral pagkatapos mo mga anak kung gusto talaga ng mga magulang mong makatapos ka. Hindi naman ako maghihigpit sa'yo. Umiling si Bianca. Hindi yun makikita ng iba. Hindi ng mga magulang ko. Lalong hindi ni Ate Beatrice. Kasi naman, bakit ganito? Gusto ko pa ng panahon. Gusto ko pa ng space para ayusin ang sarili ko. Kasi ngayon ko lang napagtanto kung gaano karaming disappointments ang naibigay ko sa pamilya ko. Ipinatong ni Kurt ang mga kamay niya sa balikat ni Bianca. Sorry Bianca. Nakadagdag ako sa pressure na nararamdaman mo. Binitiwan ni Bianca ang isang nanginginig na hininga. Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin kay Mama. Sasamahan kita. Malumanay nitong tugon. Pumikit si Bianca sandali at sinusubukang kumalma. Hindi siya handa, hindi pa talaga. At kahit ayaw pa ng mundo niya, magbabago na ang lahat dahil sa panibagong buhay na darating sa kanila. Buntis po ako, Ma. Mahinang pag-amin ni Bianca. Mabilis na napatingin sa kanyang mga magulang niya. Ano? Mahina ngunit matalim ang pagkakabigkas ng nanay ni Bianca. Nalaman ko lang po nung isang linggo. Patuloy ni Bianca habang nanginginig ang tinig. 2 test na, galing din po ako sa klinik kanina. Malalim ang buntong hiningang pinakawalan ng kanyang ama. Bianca, eto na nga bang sinasabi ko. Kaya una pa lang tutol na ako sa pagkakaroon mo ng boyfriend. Dahan-dahang tumayo ang kanyang ina. Diyos ko naman, bakit naging pabaya ka?
Lumunok si Bianca at pilit pinipigilan ang mga luhang namumuo sa mga mata. Sorry po. Pero nangyari na, hindi ba? Ngayon, ano na? Anong gagawin natin ngayon? Tanong pa ng papa ni Bianca. Pwede pa rin po akong makapagtapos kung hindi po magagalit sa akin si Ate Beatriz at pag-aaralin niya po ako. Mabilis niyang sagot. May trabaho na rin naman po si Kurt. Tutulong siya kapag nakalabas na po ang anak namin. Sinabi niya, napailing ang kanyang ama. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaraanan ng ate mo para makapag-aral ka? Matustusan ang libro mo, ang tuition mo. Ang dami naming isinakripisyo lalo ng ate mo. Kahit papalit-palit ka ng gusto mong course, sinuportahan ka pa rin namin kasi ayaw naming mabilanggo ka sa isang bagay na ayaw mo. Tapos magpapabuntis ka lang pala. Sorry po talaga. Mahinang sagot ni Bianca. Nilalamon siya ng konsensya. Alam niya naman ang bigat ng kanyang nagawa. Gayunpaman, doon palang tumitimo sa kanyang utak ang lahat. Puno ng luha ang mga mata ng nanay niya habang nanginginig ang boses. Paano na si Beatriz? Anong sasabihin natin sa kanya? Tumaas ang mga kilay ni Bianca. Okay lang naman po siguro kay ate. Hindi dahil mabait ang ate mo at palagi kang pinagbibigyan okay na. Pinasa niya ang responsibilidad ng pamilya natin. Kung tutuusin, dapat tumutulong ka na pero nasa kolehiyo ka pa rin. At ngayon nagpabuntis ka pa. Kung tutuusin, dapat matagal nang tapos si Beatriz sa pagsustento sa atin. At ituon niya na lang ang pansin niya sa pamilya niya ron sa ibang bansa. Mahirap din naman ang buhay nila ron dahil sa taas ng cost of living. Pero hindi pa rin tumitigil dahil mahal na mahal ka ng kapatid mo. Pagpapamukha ng kanyang ama. Yumuko si Bianca. Hindi ko rin naman po ginusto to. Masasaktan siya. Mahina ngunit mariing wika ng nanay niya at muling umupo. Tiningnan siya ng kanyang ama. Naniwala kami sa'yo. Akala namin, inaayos mo ng buhay mo. Pinipigilan ni Bianca ang luha at mariing kinagat ang labi. Nagkamali po ako, pero hindi ko na po tatakbuhan to. Paninindigan ko po ito. Dahil sa nangyari, sinabi na nga ng mga magulang niya ang nangyari kay Beatriz. Galit na galit ang kanyang ate at ilang buwan din siyang hindi kinausap. Katulad ng inaasahan ni Bianca, ayaw na siyang pag-aralin ni Beatriz. Kaya tinanggap niya na lang na nagsawa at napagod na ito sa kanya. Kaya nagsimula na lang si Bianca ng bagong buhay kasama si Kurt. Bago pa man lumaki ang kanyang tiyan, nagpakasal na silang dalawa. Sa mga unang taon, masaya at maayos naman ang pagsasama nila. Umabot na rin sa 2 taon ang kanilang anak na si Emily. Yun nga lang, na-diagnose na may ASD ang anak nila at labis yung nagpadurog sa kanyang puso. Naging hamon din yun para sa kanila ni Kurt bilang mga magulang. At habang tumatagal, marami siyang napapansin sa mga ugali ni Kurt na hindi niya nagugustuhan. Ganito na naman, Bianca. Parang gubat ang bahay. Singhal ni Kurt sabay hagis ng jacket nito sa mukha niya. Inalis na lang yun ni Bianca. Inis na inis sa ugali ni Kurt. Kasama ko si Emily buong umaga. Masama ang pakiramdam niya kaya hindi ko magawang maglinis. Intindihin mo naman. Nag-text na ako sa iyo kanina. Ano? Huwag mong sabihin hindi ka bumili ng gamot. Wala, nakalimutan kong bumili. Sigaw ni Kurt at binigyan siya ng pera. Ikaw ang bumili. Pagod na pagod ako galing trabaho tapos gusto mo pang dumaan ako sa butika. Pwede ka naman magluto ng maayos kahit paano. Ako na nga nagtatrabaho buong araw tapos ganito pang dinadatnan ko. Ginagawa kong makakaya ko. Sagot ni Bianca habang hinihili ang umiiyak nilang anak. Hindi alam kung paano iiwan si Emily para bumili ng gamot. Makakaya? Palagi na lang yun ang sinasabi mo. Dati magaling ka namang magluto. Mas mabilis kang kumilos. Ano nangyari sa'yo? Lalong niyakap ni Bianca si Emily. Dati, natatakot siyang makipagtalo. Ngayon, pagod na lang siya. Pagod na siya sa ugali ni Kurt. Nagbago ang lahat mula nang ikasal sila. Dati, akala niya sapat na ang pagmamahal. Ayos pang unang taon, masaya pa nga. Pero dahil sa stress, responsibilidad, at lalo na mula nang malaman ang diagnosis ni Emily na may autism ito, ilang buwan ang nakalipas, lumitaw ang mga ugali ni Kurt na hindi niya na kayang palampasin. Ang madalas na pagsigaw,
Ang pakikitungo sa kanya na para siyang utusan at hindi asawa. Ang pagtingin kay Emily, hindi na may lambing kundi may inis at pagkairita. Kaya hindi na nagtaka si Bianca nang maubusan na siya ng pasensya isang gabi. "Hoy!" sigaw ni Kurt habang papalapit kay Emily. "Sumagot ka kapag kinakausap ka." "Hindi siya laging sumasagot." Sagot ni Bianca agad na tinapos ang mga hugasin sa lababo. "Alam mo naman yon." 2 taon na siya. Dapat marunong na siyang makinig. Ang weird niya, para siyang wala sa sarili. Nagtitherapy naman niya na. Bakit ganyan pa rin? Sayang lang ang pera. Abnoy pa rin naman. Nalamig si Bianca. "Huwag mo siyang tawagin ng ganyan." "Hindi siya normal." Sigaw ni Kurt. "Ayan, sinabi ko na. Sobra kang mabait sa kanya. Kung dinidisiplina mo lang sana." Hinawakan ni Kurt si Emily sa braso ng masyadong mariin. Umiyak ang bata at pilit kumawala. "Tama na!" sigaw ni Bianca at malakas na itinulak si Kurt. Natigilan ng asawa niya. Agad na kinarga ni Bianca si Emily at mahigpit na niyakap. "Kapag inulit mo to, kapag sinaktan mo pa siya, idedemanda na kitang walang hiya ka. Sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita kailanman." Sigaw ni Bianca na puno ng galit. "Kailangan niya ng disiplina." Sigaw ni Kurt. "Sobra mo siyang kinukonsinti." "May autism si Emily, Kurt. Hindi siya mahirap mahalin. Iba lang siya. Mas dobleng pag-intindi ang kailangan ng anak mo at hindi pananakot." Sigaw ni Bianca habang dumadaloy ang luha. "At kung hindi mo kayang unawain yon, hindi ka karapat-dapat maging tatay niya." Matagal niyang tiningnan si Kurt hanggang sa tumigas ang ekspresyon nito. "Sige, kung masama ako sa paningin mo, umalis ka. Dalhin mo yung abnoy mong anak at lumayas kayo. Ayoko makita kayong dalawa ulit." Nanginig si Bianca. Hindi siya makapaniwala. Kaya naman, ng gabing yon, umalis na si Bianca kasama ang anak niya. Natagpuan na lang ni Bianca ang sarili sa harap ng gate ng bahay ng kanyang mga magulang. Nakayakap naman siya sa kanyang natutulog na anak. Huminga siya ng malalim at kumatok. Hindi nagtagal, bumukas ang gate. Ang ama niya na mas matanda at mas pagod ng tingnan kaysa sa alaala niya ay biglang natigilan. "Bianca?" Gulat nitong tanong. Tumango siya, pilit pinipigilan ang panginginig ng mga labi. "Ay Papa, pasensya na po. Pwede po bang dito na po muna kami ng anak ko?" "Pumasok kayo." Mahina nitong sabi, sabay hakbang palayo para bigyang daan sila. Nasa kusina ang kanyang ina at nang may makita siyang pumasok na may kargang bata, napahawak ito sa dibdib. "Anak!" Bulalas nito. Maingat na inihiga ni Bianca si Emily sa sofa. Nang hihina ang mga tuhod ni Bianca, pero pinilit niyang tumayo ng matuwid habang humaharap sa mga magulang. "Iniwan ko na po si Kurt. Ayoko na po. Hindi po siyang lalaking inakala ko. Palagi siyang sumisigaw, para bang wala akong silbi. At si Emily sinasaktan niya. Tinawag na kung ano-ano dahil sa kalagayan ng anak namin. Siyempre nanay ako kaya masasaktan po ako." Mabilis siyang niyakap ng kanyang ina. "Tama ang ginawa mong umuwi, anak. Hindi ko po talaga gustong umuwi." Pag-amin ni Bianca. "Gusto ko pong patunayan na kaya ko, na hindi po ako nagkamali." Lumapit ang kanyang ama at marahang inilagay ang kamay sa balikat niya. "May mga pinili kang landas at ngayon pinipili mong ipaglaban ng anak mo." Doon na bumigay si Bianca. Umiyak siya ng todo sa harap ng mga magulang. Pinagsisisihan niya na naging pasaway siyang anak noon. Kinagabihan, matapos makatulog si Emily sa kwarto niya, tumunog ang kanyang cellphone. Nagulat siya nang makitang tumatawag si Beatrice. Ilang taon na silang hindi nag-uusap simula nang mag-asawa siya. Kaya malaking bagay na makausap niya si Beatrice. "Hello, Ate Beatrice?" Kinakabahan niyang sagot. Sandaling walang nagsalita hanggang sa narinig niya ang sunod-sunod na mura ng kapatid niya. "Lintek na asawa mong yan? Naiinis ako. Sinabi sa akin ni Mama na tinuturing ka raw utusan. Ang kapal na mukha niya. Kapag nakauwi ako, sasapakin ko yung walang hiyang yan." "Mahal, kalma." Narinig niyang sabi ni Seb sa background. Naluluha si Bianca. Ramdam niya ang galit ni Beatrice.
Pero kahit ganon, mas lalo niyang napagtanto na mahal siya nito. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang babalik sa asawa mong yan. Makipag-anal ka na sa gunggong na yan. Hintayin mong magkaroon ng kabit o hanapan mo ng kabit. Sure akong meron yan para magbahayad sa'yo. Nakakainit ng dugo. Ako nang bahala sa inyong mag-ina. Ituloy mo ng pag-aaral mo. Ako nang bahala sa gastusin saka sa therapy ng pamangkin ko. Tuloy-tuloy, nasabi ng kanyang ate. Hindi na napigilang mapahikbi ni Bianca kahit anong mangyari, kahit magalit si Beatrice sa kanya. Hindi pa rin siya nito natitiis. Palagi itong nasa tabi niya kahit na anong mangyari. Kaya naman, nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Inayos ni Bianca ang buhay para sa anak niya at para sa bagong buhay na gusto niya. Sa pagkakataong yon, hindi na siya magdadala ng kabiguan sa kanyang pamilya. Sa US ka mag-OJT? Tanong ng kanyang mga magulang. Tumangon naman si Bianca. Opo, at malapit po sa workplace ni Ate Beatrice. Nang marinig ko nga po yun, tuwang-tuwa ako. Saka wag po kayong mag-alala sa gastos. Kasama na po yun sa binayaran ni Ate Beatrice nung enrollment ko, kaya mahalang singil. Gagalingan ko po ron para kapag nagustuhan po ako, makabalik ako at sila mismo mag-offer sa akin ng trabaho doon. Tuwang-tuwa naman ang kanyang mga magulang at nakikita niya sa unang pagkakataon na proud ang mga ito sa kanya. Mapait siyang napangiti. Inggit siya kay Beatrice dahil palaging pinagmamalaki ng mga magulang nila. Pero na-realize niya na hindi lang pala talaga siya gumagawa ng effort para mapansin. Nang pumunta sa ibang bansa, hindi sinabi ni Bianca kay Beatrice na doon ang OJT niya. Iniwan niya na muna si Emily sa mga magulang at pinsan niya na yaya nito dahil kaya namang i-handle ng mga ito si Emily. Nagsimula siya roon sa OJT. Pero nang binisita ni Bianca sa workplace si Beatrice, wala naman doon ang kanyang ate. Sinabi rin sa kanya na walang nagtatrabaho roon na Beatrice ang pangalan. Sobrang nagtataka si Bianca kaya lumabas na siya. Habang naglalakad, bigla siyang naihi kaya naghanap siya ng public CR. May nakita siya at sa pagmamadali, nabuksan niyang isang cubicle na may tao pala. Nagkukuskus ito ng inidoro at nakatalikod sa kanya. Tahimik siyang umalis at lumipat sa ibang cubicle. Pagkatapos umihi, lumapit siya sa lababo. Tiningnan ni Bianca ang itsura sa salamin. Inayos niya ang make-up dahil may OJT pa siya sa hotel. Pero natigilan siya nang makita si Beatrice na lumabas ng cubicle at may hawak na map. Ate? Mahina niyang sambit. Nabitiwan ni Beatrice ang map at nagkatinginan sila. Anong ginagawa mo rito? Nangilid ang mga luha ni Bianca. Akala niya'y hayahay ang buhay ng kanyang ate roon. Sinabi nitong receptionist ito sa isang hotel, pero cleaner lang pala doon. Kaya naman, nang break time ng kanyang ate, nag-usap silang dalawa. Bakit hindi mo sinabi Ate Beatrice? Tanong niya rito. Mapait na napangiti si Beatrice. Hindi talaga ako nakatapos ng pag-aaral, Bianca. Lahat ng diploma, picture, pineke ko lang yun sa mga magulang natin para hindi sila ma-disappoint. May mga nabagsak kasi akong subject kasi medyo mahina ang utak ko. Tapos nang tinulungan ako ng tita ng kaibigan ko dati na makapunta dito, sinunggaban ko agad para hindi humarap sa kanila at maipagamot si Papa. Naluha si Bianca. Ang ating kinaiinisan niya, kinaiinggitan dahil parang narito na ang lahat, minalas din pala sa buhay. Gusto niyang mahigitan si Beatrice pero hindi sa puntong ganoon. Sa pagkakataong yon, bumuhos din ang lahat ng nagawa niya sa mga nagdaang taon. Kahit na yun lang ang trabaho nito ron, pinilit pa rin ni Beatrice na mabigyan sila ng magandang buhay sa Pilipinas. Kahit na parang niloloko lang nito ang sarili, pinili pa rin manahimik para hindi mabigo ang mga magulang nila. Pero okay na naman ako ngayon. Maganda ng trabaho ni Seb dito. Bukod sa tumutugtog siya, nagtatrabaho din siya sa opisina. Nagtatrabaho lang ako ulit kasi kailangan yun ng anak mo. Mahinang sabi ni Beatrice. Mahigpit niyang niyakap ang kapatid niya. Sorry ate, sorry sa lahat. Sorry nung mga panahon nag-iisa ka rito. Sorry sa pagiging makasarili ko. Kung palagi kitang inaaway. Kung binigo kita. Sorry. Kapatid kita kaya hindi kita matitiis. Parang anak kita, Bianca. Kung alam mo lang, noong bata ka, kapag nilalagnat ka, natatakot ka sa kidlat.
Kapag hindi ka okay, ako palagi ang nag-aalaga sa'yo at gusto kong gawin yun sa'yo palagi. Puno ng damdamin na sabi ni Beatrice. Mas humigpit ang yakap ni Bianca. Pinangako niya na simula ng araw na yon na siya naman ang mag-aalaga sa kanyang ate. Hindi niya ito hahayaang mapagod. Gusto niyang siya naman ang kikilos para rito. Kasi alam ni Bianca na iwanan man siya ng lahat, hindi siya iiwan ng kanyang ate Beatrice. Nang makagraduate, sobrang tuwa ng kanyang pamilya. Umuwi si Beatrice para samahan siya sa pagmamarcha dahil yon ang kanyang gusto. Gusto niyang makita ni Beatrice ang kanyang pagtatapos. Hindi siya nakuha kung saan siya nag-OJT, pero natanggap naman siya sa isang airline bilang flight attendant. Ilang taon nang lumipas, nagkaroon siya ng bagong pag-ibig at nakapangasawa ng piloto. Tanggap siya nito at tanggap ang anak niyang si Emily. Sure na kayo, Ate Beatrice? Sure na kayo sa Pilipinas for good? Tanong ni Bianca sa kanyang ate. Tumango naman si Beatrice at hinimas ang kanyang tiyan. Buntis. Dito na kami. Gusto ko naman kasama rin sina mama at papa. Saka iba pa rin talaga dito sa Pilipinas. Nandito ang ibang kapamilya natin. Natawa si Bianca at hinaplos din ang tiyan ni Beatrice. Sabay pa talaga tayo nagbuntis. Nakakatuwa. Siguradong may close na agad na magpinsan. Parehong lalaki pa at mukhang matitigas ang ulo. Oo, magmamana sa'yo, sabi pa ni Beatrice. Pareho silang tumawa. Nakuha nilang atensyon ng mga asawa nila, kaya lumapit ang mga ito at inalalayan silang makapasok. Dumaan si Bianca sa pagiging immature, pero hindi siya sinukuan ng kanyang ate Beatrice at nagpapasalamat siya dahil kahit sa kabila ng mga nangyari, nandoon pa rin sila at magkasamang magkapatid at nagmamahalan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa pamilya, ang pagpapatawad ay pwedeng ibigay ng paulit-ulit kung karapat-dapat. Pinapaalala rin ng kwentong ito na pagtibayin ang ating pagmamahal sa pamilya dahil sila ang ating magiging sandalan sa oras na kailangan natin sila. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.